mga private part tayo sa buhay na minsan ay meron tayong mga kaibigan na napapagsabihan ng mga ganito garin pero part na yan dito sa social media mga kaibigan. Kapag nagkaroon ka ng galit sa isa ay nagkakaroon talaga ng labasan. Pero ito mga kaibigan, ang totoo at seryoso tayo ngayon. Ito mga kaibigan, ito ay wala tayong kakampihan. Issue about sa mga basher, hindi talaga, ito talaga yung mga kaibigan yung tunay. Ito ang alam ko na talagang kanilang pinag-aawayan. Hindi nawawala yung mga issue kahit pinipilit ng putulin ng mga issue. Bakit? Kasi diyan tayo kumikita. Yes, dito sa Karepa magtataka ka talaga. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa. Mga kalingap, mga ka-Adonis, alam nyo naman sa mga nagdaang araw, pagkatapos ng mga hindi malilimutang mga eksena na ating pong mga napanood kaliwat kanan, magmula sa kaarawan ni Rachel sa kanyang 18th birthday, sa kanyang debut, at sa mga iba pang pangyayari sa ating pong komunidad sosyal, community ng Kalingap, ay hindi nawawala yung mga issue, yung mga bangayan, yung mga parinigan, yung mga sagutan sa mga grupo, sa mga sponsor, sa mga reactor, sa mga Kalingap charity vloggers. Subalit, napansin ko, sa kabila ng pagbabatuhan ng mga bala nila, itong Karepa ay napakatahimik, which is very unusual, sapagkat alam natin, kapag sinabing Karepa, kahit noon pa, yan ang tampulan ng mga issue, at talaga namang kung gusto mong sumakit ang iyong bangs, manood ka sa Karepa. Diba? Kung ikaw ay mababa ang dugo, kung nire-refer sa'yo ng doktor ay magpataas ka ng dugo para tumaas-taas at hindi ka maging anemic, ang ire-refer sa'yo ng iba ay manood ka sa Karepa para tumaas ang iyong presyon, ang iyong dugo. Ganun. Pero anong nangyari yun? Bakit kakaiba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pong vlog. Tara! Mga private part tayo sa buhay na minsan ay meron tayong mga kaibigan na napapagsabihan ng mga ganito garin pero part na yan dito sa social media mga kaibigan. Kapag nagkaroon ka ng galit sa isa ay nagkakaroon talaga ng labasan. Pero ito mga kaibigan, ang totoo at seryoso tayo ngayon. Ito mga kaibigan, ito ay wala tayong kakampihan. Issue about sa mga basher, hindi talaga, ito talaga yung mga kaibigan yung tunay. Ito ang alam ko na talagang kanilang pinag-aawayan. Sa totoo lang. Sa ating mga viewers, mga kaibigan, pare-pares naman tayong mga Kalingap, pare-pares naman tayo sumusuporta sa Kalingap. So para sa akin, huwag nating kampihan ang bawat isa sa kanila. Sa bagay, hindi ko masisisi yung ibang viewers, kasi nga daan sa aking content na about dito sa dalawang ito, meron ding nababas doon sa dalawa. Pero yung mga masasakit na salita mga kaibigan ay ini-erase natin para naman sa ganon ay maging fair naman tayo mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Hindi naman ibig sabihin mga kaibigan ay narito ako at nagko-content ako sa kanila at mailalabas din naman ako sa kanila na tunay nilang pinag-awayan, ayaw ko na sila ay mabas din dito sa ating YouTube channel. Ibig sabihin ko, opinion nyo lang. Pero kung below the belt ang gagawin natin mga kaibigan, respeto din natin yung kanilang mga kakayanan. Alam ko na hindi lahat ng mga comment ninyo dyan ay bashing. Yung iba ay nagsasabi ng totoo or kanilang mga saloobin sa mga bagay-bagay nito. Pero ang point na dito mga kaibigan, kalinga pa rin sila. Kahit ano pa ang sabihin natin, pare-parehas silang kalingap. Parehas silang kalingap. Kaya wala tayong dapat kampihan. Bagkus tingnan natin yung point kung paano sila babalik sa dati. Tingnan natin yung posibilidad na hindi man bumalik sa dati ay magkaroon ng peace of mind ang dalawang ito. Pero alam natin mga kaibigan, darating din yan yung time na matatapos ito. At wag na lang sulsulan ng ilan nating mga kapwa reactor na kakampi kay Presangkay, kakampi kay Ate Bupel,
Iwasan na lang natin yun kasi silang dalawa ang magkalaban. Kasi alam ko talaga kung ano talaga yung tunay na dahilan kung bakit sila ay nagbabangayan. Ano guys, nalulungkot ako dahil yung dalawang pioneer na hinahangaan ko ay nag-aaway. Ano kaya ang dapat nating gawin? Sabi ko ganito lang ang gawin mo. Huwag kang kakampi sa isa. Pair lang tayo mga kaibigan, kasi pare-parehas tayong reaktor ng Kalingap, at kung tayo ay magbabangayan at tayo ay mag-aaway-away, hindi natin maayos ang lahat. Kita nyo naman, nakakabingi ngayon ang sitwasyon sa Carepa. Walang issue. Bakit kaya ganun? Samantalang nung sa amin noon, no? Nila President Sangkay Lods, President Dindo Balyao, at ang Adonis ng Kalingap ay talaga namang maraming issue. Maraming sagutan, maraming kontrobersya. Ano ang pinagkaiba ngayon? Ito ba ay dahil sa pamamalakad ng bagong presidente ng Carepa hanggang sa kasuklam-suklam hanggang sa kasalukuyan na presidente ng Carepa na si Birador? Sa tingin ko, as far as I know, deep inside our GC and our group, talaga namang tahimik. Wala kang makikitang nag-aaway, nagbabangayan, nagsasagutan. Bakit kaya? Ano kaya ang nangyari? No, sa kabila ng lahat, nawala ang reputasyon ng Carepa bilang isang magulong grupo ng mga reactors. Why? Napapaisip talaga ako. Bakit ngayon sa iba ay, hindi ko naman sinasabi natutuwa ako, no, na sa iba may gulo at sa amin sa Carepa ay wala. Diba? Nagkataon na nasa top reactors pa nga ang mga Carepa. Very nice. Anyari, ang dami nating grupo sa Kalingap, no, sa mga reactors na lang. Roard, nandiyan ang Roard, no? Nandiyan ang K-Roar, may Kalingap Watcher pa. Tapos ano pa ba, no? Nandiyan dyan yung Carepa, yan na nga. At kung ano-ano pang grupo. At hindi nawawala yung mga issue. Kahit pinipilit ng putulin ng mga issue. Bakit? Kasi dyan tayo kumikita. Yes. Dito sa Carepa, magtataka ka talaga eh. Parang kakaiba. Ano ang naiisip ko na dahilan kung bakit walang gulo sa Carepa? Naisip niyo ba? Una, maganda ang sistema ngayon sa Carepa. Hindi pinapahintulutan ng aming kagalang-galang na presidente, Birador. Kagalang-galang na presidente, Birador. Na magkaroon kami ng kaguluhan sapagkat isa-isa niya yung kinakausap. Kahit siya ay abala. No, kahit abala si Presidente Birador ay kinakausap niya isa-isa. Para hindi na magkaroon ng sagutan, tinatanong niya yung mga bawat miyembro kung ano ba ang problema. No, wag nang sagutin yan, dapat ganito, dapat ganun. Talagang maaasahan itong ating pong presidente ng Carepa. Isang factor yan kung bakit walang masyadong gulo ngayon sa Carepa. And in fact talaga. And in fact, natanong ko pa ang aking grupo kung bakit ang tahimik. Anyari? No? Anyari? Isa sa mga dahilan na nakikita ko mismo ay nandoon sa pagkatao ng aming presidente. Although syempre yung mga miyembro naman ng Carepa ay mababait naman, diba? Masunurin naman, madaling sumunod sa mga patakaran, mga panuntunan, and I'm proud of it, no? And I'm part of it also as well. Talaga namang ginagalang ng lahat ng aming presidente, no? Samantalang sa amin, no, syempre may mga kontrobersya, mga nag-aaway-away, no? Kay President Sangkay noon, no, dito kay Mr. Dindo Balyao na si Batang Hamog, at yung sa akin, kaya naman maraming nag-aaway-away kung mapapansin nyo noon ay dahil dun sa mga karamihan mga babae ang nag-aaway-away. Nakita nyo, no? Kapag may itsura ang presidente, internal yan na nagkakaroon ng away mismo sa grupo namin sa mga Carepa. Alam ko na, di ba? Kaya nga nag-step down ako bilang presidente ng Carepa kasi ayokong masira ang kanilang mga buhay nang dahil lang sa akin, lalo na labas sa issue, no? Hindi naman issue ng mga reactors, kung hindi issue mismo sa akin. Nag-aagawan sila. Kaya nga, yan ang naging problema, kagaya ng sinabi ni Kuya Bal sa sitwasyon ni Bopil at ni Sangkay. Yes, totoo. Pinag-aagawan nila akong dalawa. President Sangkay, saka si
Miss Bopil, totoo yan. Totoo yan. So, para hindi masira ang kanilang pagkakaibigan, ako na ang nag-step down. Pero, ganun pa rin ang nangyari. Hindi sila nakamove on pareho. Ngayon, dahil nandito tayo sa pamunuan, panibagong pamunuan ng Karepa, under the administration of Javier De Leon, aka Virador. Dahil ang ating presidente, wala namang aangkin dyan, no? Walang mag-a-assume na pumorma dyan sa aming presidente. Kaya walang away, walang pagtatalunan, walang pag-aagawan. Kaya naniniwala ako ngayon na malaki talaga ang advantage kapag ang presidente mo, no, ng Karepa ay hindi lang basta mabait, hindi lang basta magaling mamuno, kung hindi dapat talaga walang itsura, dapat pangit. Nakabuti kasi yung pagiging pangit ni Virador, dahil hindi naman siya pag-aagawan, kaya nagkaroon ng kapayapaan sa loob mismo ng Karepa. Walang away, kumbaga ayaw na nilang bigyan din naman ng stress itong aming presidente sapagkat lalo siyang papangit, di ba? So hindi sa lahat ng pagkakataon kapag pangit ang iyong muka, no, kapag pangit ang presidente, pangit din ang magiging resulta ng inyong grupo. Kadalasan nagiging maganda pa ang resulta dahil sa pangit na presidente, diba? At dahil dyan, tahimik na tahimik ang Karepa ngayon, diba? But kidding aside, alam ko naman na marami nang natutunan, marami nang pinagdaanan ng Karepa sa kabila ng ibang grupo. At sa mga bagay na ito, dito sila natututo. Although walang perpekto, there is a time na syempre nagkakaroon ng mga slip up, pero ito po ay itinatama naman natin, no, sa abot ng ating pong makakaya, na hindi natin hinahayaan pang lumala pa ito sapagkat ito po ay pinag-uusapan natin para marisolba ang isang issue, dahil na rin naman ayaw namin magkaroon ng problema sa pamunuan ng aming Karepa kay President Virador, para naman makatulong din naman kami sa kapayapaan sa loob mismo ng komunidad ng Kalingap. Kahit doon man lang ay makapag-contribute kami. Kaya masasabi ko, itong Karepa ngayon ay walang issue. Sapagkat kahit papano, ang bawat isa po ay nakikisa. Ang bawat isa ay marunong magpasako. Ang bawat isa po ay may willingness na maitama kung anuman ang mga pagkakamali. Dahil na rin yan sa pangunguna ng aming pong presidente ng Karepa na si Virador. Kaya panawagan po natin sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng ating pong mga pagmumuni-muni, ng ating pong soul searching. No, tanungin natin yung ating mga sarili sa bawat grupo natin, no? So we need to find out a better solution to come up with a best possible, no, meeting point para lahat ng ating pong mga pagkakaiba-iba, lahat ng ating pong differences, hindi lamang as a reactors, as a vloggers, as a supporters, kung hindi as an individual. Right? Ganun lang naman kasimple. Medyo mahirap sapagkat magkakaiba po tayo ng ugali, ng paniniwala, ng opinyon, pero posible. Pwedeng magawa ng paraan, basta alam po natin para ito sa kapakanan ng buong Kalingap. Kaya dito sa Karepa, wala pong gulo sapagkat sinisikap po natin na maitama ang lahat po ng ating pong mga pagkakamali, ang lahat po ng ating pong mga natututunan ay ina-apply natin sa pangkasalukuyan na panahon.